Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay kasama si Rodel, isang simpleng construction worker na magigising sa isang hindi maipaliwanag na liwanag at tunog na magbabago ng kanyang buhay? Sa gitna ng kanyang pagtulog sa masikip na kwarto sa Maynila, isang tinig mula sa kalangitan ang mag-aalok sa kanya ng isang misyon na puno ng misteryo at panganib. Sa kanyang pagtungo sa Antipolo, madidiskubre niya ang mga batis na magbubukas ng daan patungo sa isang madilim na kuweba at isang lambak na puno ng lihim. Huwag palampasin ang bawat hakbang ni Rodel sa kanyang paglalakbay na magtuturo sa atin sa kahalagahan ng pag-asa, pagpili at ang tunay na kalikasan ng isang tagapagligtas ng kaluluwa. Sa isang masikip na kwarto sa kalunsuran ng Maynila, si Rodel, isang construction worker, bigla na lang nagising. Pawis na pawis at hinihingal siya, parang may bangungot na hindi niya maalala. Ang liwanag na nagmumula sa labas ay hindi pangkaraniwan. Parang may kakaibang nangyayari sa kalangitan. Habang nakatitig siya sa labas ng maliit niyang bintana, biglang may nakabibinging tunog ng trumpeta na umaalingaw-ngaw sa buong syudad. Nagdudulot ito ng pagkabalisa hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa mga kapitbahay na nag-uusyoso rin sa kanilang mga bintana. Rodel, isang mahiwagang tinig, malamlam at puno ng awtoridad ang bumulong sa kanyang isipan. Nag-aalok ito ng kaligtasan mula sa hindi pa malamang kapahamakan. Ang tinig ay nag-uutos sa kanya na magtungo sa Antipolo upang hanapin ang 3 batis. Napaisip si Rodel may halong takot at pagtataka. Pero sa huli, nagdesisyon siyang sundin ang mahiwagang tinig. Nag-impake siya ng kanyang mga gamit, kinuha ang lumang mapa ng Antipolo na bigay ng kanyang lolo at nagmamadaling lumabas ng bahay. Tumungo siya sa istasyon ng bus habang unti-unting bumabalik sa normal ang kalangitan. Habang papalapit na ang umaga, may kakaibang sakit na bumagsak kay Rodel. Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa madilim na lugar na kanyang patutunguhan? Sa daan patungo sa Antipolo, bigla na lang sumakit ang ulo at dibdib ni Rodel, parang may pumipiga sa kanyang puso. Sa kanyang pagkakatumba, may kakaibang nangyari sa tubig sa isang kanal. Kumislap ito at parang naging portal papunta sa isang madilim na kuweba sa ilalim ng sagada. Sa loob ng kuweba, may nakita siyang dambana na napapalibutan ng mga sinaunang salamin na may ukit na mga simbolo. Ang bawat salamin ay nagpapakita ng iba't ibang masasamang pangitain na parang babala o sumpa. Biglang may lumitaw na nilalang mula sa anino, ang bantay ng kadiliman, na may mga matang kumikislap sa dilim. Tinitigan niya si Rodel na puno ng misteryo at kapangyarihan. Sa gitna ng takot at pagkalito, si Rodel ay nagdasal ng taimtim sa kanyang patron, humihingi ng gabay at lakas. Habang siya ay nagdarasal, ang mga salamin ay nagsimulang magliwanag at nagpakita ng mga larawan ng mga ipinagbabawal na kaalaman. Ano kaya ang mga pagsubok na kailangan niyang harapin at ano ang mga kasagutan na kanyang matutuklasan? Sa kanyang pagdarasal may liwanag na dahan-dahang sumilay sa madilim na kuweba. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Rodel sa kanyang paglalakbay sa Siquijor at paano niya malalampasan ang susunod na hamon? Matapos ang pagsubok ng kaalaman, si Rodel ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ngayon ay patungo sa isla ng Siquijor, sa isang gubat na puno ng makakapal na halaman at mga huni ng hindi kilalang mga hayop. 4 na nilalang ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang bawat nilalang ay may hawak na susi na may kakaibang disenyo at nakaukit na salita: pag-asa, pighati, paglimot, at panaghoy. Ang mga nilalang ay nagbigay babala kay Rodel na piliin ang tamang susi o siya ay mahahabol ng halimaw ng gubat.
Sa ilalim ng matinding presyon at oras na mabilis na lumilipas, si Rodel ay pinili ang susi na may ukit na pag-asa at sa isang iglap ang isang malaking salamin ay lumitaw sa harap niya na siyang magiging daan niya pabalik sa Maynila. Habang hawak ang susi ng pag-asa, si Rodel ay nagmamadali na ngayon. Ang kanyang puso ay kumakabog sa dibdib sa takot na baka hindi niya mahanap ang liwanag na gabay sa tamang oras. Sa kanyang pagbalik sa Maynila, si Rodel ay mabilis na naghanap ng liwanag na gabay na siyang magtuturo sa kanya patungo sa huling batis. Ang kanyang mga hakbang ay nagdala sa kanya sa isang lumang simbahan na may arko na may nakaukit na mga simbolo. Gamit ang susi na pag-asa, si Rodel ay nagawang buksan ang isang pinto sa ilalim ng arko. Sa kanyang pagpasok, ang pinto ay mabilis na nagsara sa likuran niya at ang bantay ng kadiliman ay naiwan sa kabilang panig. Naglakad si Rodel sa isang mahabang lagusan na puno ng mga sulo na nagbibigay liwanag sa kanyang landas at sa dulo nito ay may nakikita siyang liwanag na tila tumatawag sa kanya. Nangangako ang liwanag sa dulo ng lagusan ng mga kasagutan at katapusan ng kanyang mahabang paglalakbay. Ngunit ano nga ba ang naghihintay kay Rodel sa kabilang dulo? Isang bagong pagsubok o ang katuparan ng kanyang misyon? Sa wakas narating ni Rodel ang dulo ng madilim na lagusan. Tila isang pintuan sa ibang mundo. Bigla siyang natambad sa isang lambak na puno ng mga bulaklak na may iba't ibang kulay at mga punong hitik sa bungang hindi pangkaraniwan. Ang paligid ay puno ng musika ng kalikasan. Ang mga huni ng ibon at amoy ng sariwang damo ay naghalo na para bang isang orkestra ng kalikasan ang nagtanghal para sa kanyang pagdating. Sa gitna ng lambak, may isang puno na tila higit sa ordinaryo. Ang mga bunga nito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw na parang mga bituin na bumaba sa lupa. Dito, sa ilalim ng punong ito, naramdaman ni Rodel ang isang kakaibang kapayapaan at koneksyon sa lahat ng bagay sa paligid niya. Parang lahat ng kanyang mga pinagdaanan ay may dahilan at ito ang lugar na kanyang hinahanap. Habang pinagmamasdan niya ang kagandahan ng lambak, unti-unting nagliwanag sa kanyang isipan ang tunay na layunin ng kanyang mahabang paglalakbay. Siya ay bahagi ng isang sinaunang siklo, isang gawaing banal na naglalayong protektahan ang mundo mula sa isang pagwawakas na hindi pa maunawaan ng karamihan. Sa lambak na ito, sa ilalim ng punong ito, tila ba lahat ng sagot ay naghihintay sa kanya. Ano kaya ang mangyayari kapag ang mahiwagang tinig ay muling bumulong kay Rodel? Anong utos ang kanyang susundin at paano ito magbabago sa kanyang buhay at sa buhay ng mga naninirahan sa lambak? Ang kasagutan ay nasa susunod na yugto ng kanyang paglalakbay. Sa huling bahagi ng kanyang pakikipagsapalaran, ang tinig na dati-rati misteryoso at malayo ay ngayon ay naging mas malinaw at may diin. Inutusan siya nito na pakainin ang mga naninirahan sa lambak ng mga bunga mula sa natatanging puno. Wala siyang pag-aalinlangan, kumuha si Rodel ng bunga at inalok ito sa mga nilalang na tila naghihintay lamang ng kanyang kilos. Isa-isang kinain ng mga nilalang ang mga bunga at sa bawat kagat, nagbago ang kanilang anyo. Sila ay naging mga nilalang ng liwanag, mga nilikha na may kakaibang kagandahan at karunungan. Ang bunga ay nagbigay sa kanila ng lakas at liwanag na tila ba sila'y mga gabay ng kalikasan. At sa kanyang pagtupad sa huling utos, hindi lamang ang mga nilalang ang nagbago kundi pati na rin si Rodel. Ang kanyang katauhan ay nagliwanag at sa harap ng mga nilalang ng liwanag, siya ay naging tagapagligtas ng kaluluwa. Sa kanyang mga kamay, ang balanse ng mundong pisikal at espiritual ay mananatili at siya ang magiging tanglaw para sa susunod na henerasyon ng mga tagapagligtas.
Sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay, isang bagong simula ang naghihintay kay Rodel at sa mga nilalang ng liwanag. Ano nga ba ang magiging kapalaran ng mundong ito sa ilalim ng kanyang gabay? Sa huli natutunan ni Rodel na ang tunay na liwanag ay nasa loob natin, handang magbigay pag-asa sa dilim. Maraming salamat mga ka-Creepy Pinoy sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na kung makasama kayo ulit sa susunod na upload. Hanggang sa muli, tandaan, sa bawat anino ng kadiliman, may liwanag ng pag-asa na naghihintay na matuklasan. Mag-ingat ka. Baka ikaw na ang susunod na tagapagligtas ng kaluluwa